Good morning, Pilipinas! At good morning sa mga boss natin dyan alas 7 ng umaga. Kaya naman samahan nyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. At syempre, sama-sama pa rin natin pag-uusapan ng mga hot issues na tiyak na kapupulutan natin ng aral at kaligayahan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng... Good morning, boss! Good morning, Audrey, Carla, Jules! Happy Tuesday! Happy Tuesday! Tuesday na ba? Oo, ang bilis ng panahon. At syempre, dahil Tuesday na, importante rin pag-usapan natin ang mga napapanahong issues. Kaya naman, simulan na natin ang ating... Teka Moment! Alright, para sa ating Teka Moment, lahat ay may hangover pa rin sa naging Grand Coronation Night ng Miss Universe 2014, lalo na ako. Dahil proud na proud ako kay MJ or Mary Jean Lastimosa, representative po ng Philippines, na talagang binigay ang kanyang best. Isa siya sa mga early favorites. Pero bagamat hindi man na nakapasok ng top 5, congratulations pa rin dahil nakapasok si MJ ng top 10. So any violent reactions? Siyempre, lahat malungkot. Actually, nakakatuwa yung mga tweets kahapon. Kunyari, wag daw magpapaparlor kahapon dahil galit ang mga bakla. Oo, naging viral yan sa social daw media. Nila natalo sila sa sugal. Nakakatawa talaga. Actually, kahit naman hindi nanalo si Miss Universe, alam mo naman tayo mga Pilipino, todo pa rin yung suporta at talagang naging katatawanan na lang yung nangyaring pagkatalo ni MJ. Pero kahit naman hindi siya nakapasok sa top 5, at least nakasama naman siya sa top 10. Not only that, nakita naman natin na talagang yung dinala niyang pride and honor sa ating bansa ay kakaiba. At saka sana, yung mga lumalabas sa social media na sinisisi yung mga Filipino designers, ang dami na kasing lumalabas kung bakit natalo itong si MJ Lastimosa. Sana, masuportahan na lang natin ang kandidata at ang iba pa mga aspiring beauty candidates na gustong sumali sa mga beauty pageants in time. Pero alam mo, nung rumampas si MJ, doon ko lang napansin na maigi yung talagang... Hubog ng katawan, napakaganda. Talagang pang Miss Universe. At hindi lang pang Miss Universe, isa rin sa mga judge doon, si Manny Pacquiao, na talagang ang hirap ng tanong niya. Nakakatuwa. Ngayon, kung meron kang 30 seconds para kausapin or magsabi ng anything sa isang terorista, ano yung sasabihin mo? Medyo na-stun si Miss USA ata doon sa tanong niya. Oh, anyway, itong si Miss Colombia po ang kinuranahan bilang Miss Universe 2014 sa FIU Arena sa Doral, Miami, Florida. Siya po ay si Paulina Vega. Isa po siyang 22 years old na business administration student na tinalo po ang 87 pang kandidata sa kanyang question and answer portion. Mula po ito kay MTV star na si Rob Dyrdek na isa sa mga judges. Ang tinanong po sa kanya na siya po ay gumamit ng interpreter. Ang tinanong sa kanya, what could women learn from men? Ang kanya pong sagot ay, a lot of men still believe in equality. I think that's a thing that women we should learn from men. At syempre, bukod sa mga tanong na yan, may nagtanong din from online Facebook user. At ang tanong sa kanya, from an online question, what is the greatest contribution of your country to the entire world? Sinabi ni Miss Colombia, I believe that my country has become an example to Western counterparts. We continue fighting for that one true republic. So, ayan, yan ang kanyang mga winner question. Dalawang tanong sa isang candidate. First time, nagulat nga rin ako. At least may chance pa bumawi kung hindi maganda yung sagot. Ba't di nila gawing 1 to 10? 1 to 10. Yung ibang nagsasabi, dapat sa Pero ako talaga, Philippines talaga, MJ. Para sa akin, ikaw ang Miss Universe 2014. Hindi nakatulog si Dayan dahil sa'yo. Yes, affected ako whole night. Pero maraming para bang Miss Universe. Ito lang, update doon sa nagganap na Miss Universe kahapon. Ang 4th runner-up po ay isa din to. Marami ding may gusto dito kay Miss Jamaica. Ang mami niya ay Pilipino. Talaga? Filipina. Filipina. Ang 3rd runner-up, si Miss Netherlands. And of course, ang 2nd runner-up, si Diana Harkusha ng Ukraine. At ang 1st runner-up nga ay si Miss USA. Ito pa, ang daming first sa Miss Universe ngayon, katulad na lang na hindi tayo nakasama sa top 5. Pero, syempre, congrats pa rin kay MJ. And of course, bago na rin yung corona na Miss Universe na nagkakalagang $300,000. Wow. Ang atin namang pambato last year na si Ara Arida ay naging host naman po ng online ng Miss Universe kahapon. So, marami pa rin namang naging partisipasyon ang mga Pilipino sa Miss Universe 2014. At meron pang 2015, baka malay mo.
Di ba masungkit na natin? Oo Si nga. Jules may sinasabi dito. Okay. Tuwang-tuwa siya na talagang ang ganda ng pasok sa Philippines sa mga beauty queen, beauty pageants. Sinasabi rin niya na isa nga sa early favorites itong si MJ. Oo, So, ayan. nakakalungkot na hindi. Pero go, fight lang ang Pilipinas. Meron pa naman next year. Ikaw ba, Jules, nag-ambition ka magkaroon ng girlfriend na Miss Oo Universe? Akala ko Siguro. nag-aambon siya ng magiging Miss Universe si Jules. Siyempre naman. Actually, na-interview ko dati si MJ. Nung December talaga? lang. Sa Dusit. Oh, kamusta? And yun nga, napakaganda talaga. Kasi wala akong matanong nung in-interview ko siya. Anyway, mula sa Universe, mabalik tayo dito sa Pilipinas. Kilig-kilig ka pa, Jules. Okay, dahil syempre ito naman patuloy ang pagsisumikap ng pamahalaan para syempre maisa pa sa pa rin ang Bangsamoro Basic Law, itong BBL, sa kabila ng engkwentro sa pagitan ng PNP Special Action Force at ng MILF members sa Maguindanao. Ayon kay Governor Peace Panel Chairperson Miriam Coronel Ferrer, syempre nakakalungkot ang pangyayari pero mas pinalakas lamang ang kanilang hangarin para isabatas ang BBL. Gayon na rin ang implementasyon ng security measures. At sinabi pa ng mga Mindanao governors at mga local executives na suportado pa rin nila ang pagsasapasa ng BBL. At bukod dyan, tatanggap din ng matataas na parangal ang mga nasawi nga dyan sa may Mindanao, ano? Kung saan yung mga pamilya nilang naiwan ay makakatanggap din ng death benefits na ranging from 1.5 million pesos hanggang 2 million pesos. At syempre, meron din silang mga death insurance ranging from 225,000 pesos hanggang kalahating milyong piso. Kahapon nga, yung bandila sa mga station ng PNP, iniligay na sa half-mast para pagpapakita ng dalamhati dahil sa pagkasawingan ng mga kasamahan nila, no? Pero gayon pa man, kanina sa isang panayam kay ARMM Governor Mujib Hataman, sinasabi niya na this is misencounter. Kung ano man yung nangyari dito, nakakalungkot. Pero hindi dapat ito pumigil sa pagpapasa ng Bangsamoro Basic Law at peace agreement sa may Mindanao. Okay. Dahil imagine kung dito lang wala pa tong may mga nasasawi ng ganito, lalo na siguro kung hindi maipapasa yung BBL. Kaya naman antabayan na natin kung paano mangyari sa investigasyon ng engkwentro dyan sa Maguindanao at syempre tingnan din natin kung ano naman ang maging development sa BBL. Kaya naman mula sa ating Teka Moment, tuloy-tuloy pa rin ang ating live discussions ngayong Workday Tuesday. Unang-una pag-uusapan natin ang muling pagbuhay sa Magna Carta of the Poor. Gayon na rin itong Peace Awards sa Asian Summit 2015 at pag-uusapan din natin ang isang concert, ang Nagbago na Ako. At makakasama din natin si Joe Tomesi sa One Life Sports. Mapapanood din natin ang ETC. Kaya mga boss, abangan nyo yan. At syempre, maaari nyo kaming panood via live streaming ptv.ph. At syempre, maaari nyo rin ilike aming Facebook page, facebook.com/GMorningBoss. I-follow na rin po aming Twitter account at GMorningBoss. At bisitahin na rin aming YouTube page, PTV Space PH. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning, Boss!